adobe. Mula dito itinayo ang mga naglalakihan at pinagpipitagang simbahan sa lalawigan ng Laguna. Taong 2012, sa misa ng pagbubukas ng taon ng pananampalataya sa Diocese ng San Pablo na ginanap sa simbahan ng San Gregorio Magno sa Mahayhay. Binigyan diin ng Obispo Leo Drona ang malaking kaugnayan ng mga batong ito sa kasaysayan ng lokal na simbahan. Kanyang winika, ang mga batong ito ay sumisigaw bilang saksi ng pananampalataya. Hindi maitatanggi ang kagandahan ng kasaysayan ng simbahan sa isang bato. Mula sa tabletang bato, isinulat sa bundok ng Sinai ang 10 utos. Sa maliit na bato rin napatumba ni David ang higanting Sigulayat. At sa bato itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan. Kay Pedro itinayo ni Jesus ang kanyang bayan, ang kanyang simbahan. Sa bato maihahintulad ang pananampalatayang Kristiyano, kung saan ito ay matatag at may paninindigan. Sa di kumulang na 2,000 taon, ang simbahan na itinatag ni Kristo ay nanatiling buhay. Ang mga batong adobe ay sumisimbolo sa malawak na kasaysayan ng diocese. Ang mga batong ito ay nagpapatunay ng pagiging matibay at tunay na patuloy ang buhay ng pananampalataya sa Laguna. Ang mga batong ito ang mga pagsasabing sa pagpasok ng ginuntuang taon ng jubileo ng Diocese ng San Pablo. Siya ay may kultura, may kasaysayan, may pananampalataya, may pag-asa, at pag-ibig na umuusbong mula sa Diyos na may kapal. 1968 nang formal na may tatag ang lokal na simbahan sa Laguna sa pamamagitan ni Santo Papa Pablo Ika-6 sa isang liham Ecclesiarum per Ampla. Umusbong ang diocese na ngayon kilala bilang Diocese ng San Pablo. Iniwalay ang mga bayan mula sa San Pedro sa Ilaga hanggang Bae, San Pablo at paibaba sa Lumban, Takil at Santa Maria hango sa pamumuno ng Diocese ng Lipa upang mabuo ang bagong lokal na simbahan. Katotohanan ay sapin-sapin at marami tayong matututunan sa karanasan ng mga nagdaan. Doon natin mauunawaan anong nakatulong sa buhay at ano ang nakasira, ano ang nakabuo at ano ang nakawasak. Sa ating pagbabalik tanaw, ang kondisyon ng ating kasalukuyang panahon ay kaibang-kaiba. Kaya kailangan natin makita paano naranasan ng simbahang Katoliko sa lalawigan ng Laguna. Karaniwan, ang ngayon ay nakatungtong sa noon na bumabalik tayo sa mga kasaysayan na ito sapagkat kung hindi natin babalikan ang nangyari noon, hindi tayo makakarating sa ating tinatamasa ngayon. At bukod doon, sana mula sa naganap noon at tinatamasa natin ngayon, mangarap pa tayo sa darating na kinabukasan ng Diyos. Malaki ng pinagdaanan. Dapat tayo magpasalamat unang-una kay Bishop Antigui, sumunod kay Bishop Francisco San Diego sapagkat ano man ang naging programa noon ni Bishop Antigui ay pinagpatuloy ni Bishop Francisco San Diego. Same with Bishop Leo nung siya'y pumalit
kay Bishop San Diego. Matantunaw, ang ating bagong bispo, Bishop Benaventura Pamadico, nandun yung kanyang talagang walang sawang pagsuporta. 1571 nang dumayo ang mga Agustinong misyonero sa bayan ng Mayhay. Ito ang unang tagpo ng mga katutubo sa mga Kristiyano. Subalit, dahil sa kakulangan ng mga katuwang, walang naitayong simbahan o kapilya. Hindi nagtagal hanggang 1578 nang ang mga Pransiskanong misyonero ay dumating sa Pilipinas. At sa katauhan ni Juan de Plasencia at Diego de Oropeza nang maitatag ang mga pundasyon ng sinaunang bayan tulad ng probinsya de la Laguna, Pila at Lumban. Dito nagsimula ang istorya ng pananampalataya sa Laguna. Isa sa mga biyaya ng kasaysayan ang pagkakilala kay Pedro Bautista, na naging superior ng mga Pransiskano sa lalawigan. Siya ang nakatuklas sa mga mapagpagaling na bukal sa bayan ng Los Baños. Gayon din, siya ang nagtatag ng bayan ng Pakil at San Antonio, Kalayaan. Masasabi natin na makulay ang karanasan ng paring ito sapagkat nadaanan niya ang iba't ibang larangan ng pagiging taong banal. Naging discoverer siya, ang nagbigay ng pangalang Los Baños ay siya. Sapagkat nakita niya, nakagagaling ang tubig na mainit doon sa Los Baños. Kaya ang original na pangalan ng Los Baños ay mainit. Ang unang nakatuklas ay ang misyonerong nagalag, itinerant missionary, Pedro Bautista. Ang pangalawa niyang karanasan ay maging superior ng lahat ng Franciscan sa Maynila at sa buong Pilipinas. Yung kanilang pinuno, na kung tawagin ay Minister Provincial, naging trabaho niya yun. Yung dating bayan ng Lomos, Laguna, na ngayon ay Kalayaan, Laguna, ang pumirma ng dekreto na siya ay itatag ay si San Pedro Bautista. Kaya itinuturing siya ng Pakil at saka ng Lomos bilang tagapagtatag. Ilan lang yung bayan sa buong Pilipinas na ang founder ay Santo. Ang mga sinaunang bayan ay pinamahalaan ng iba't ibang reliyosong grupo. Ang mga Jesuita ay naging tagapagtaguyod ng Hacienda de San Pedro de Tunasan. Ito ay nagtagal hanggang 1768 nang sapilitan silang paalisin sa bansa. Ang mga Agustino ang namahala ng mga parokya ng San Pablo, Bae at Los Baños. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay inilipat sa mga Pransiskano. Ang mga Dominikano naman mula sa probinsya ng Santissimo Rosario ang nangasiwa ng mga hasyenda at parokya ng Binyan at Santa Rosa. Sila din ang humalili sa San Pedro at Calamba sa pag-alis ng mga Jesuita. Kanila ding pinamunuan ang parokya ng Kabuyaw bago sumiklab ang himagsikan. Ang mga Recoletos ang nagpatakbo sa Kalawan at mangilan-ngilan sa Kabuyaw. Nang maitatag ang Diocese ng Maynila noong 1581, ang lalawigan ng Laguna ay nasama sa kanyang pangangasiwa hanggang noong 1910. Ang Seminaryo Minor ng San Francisco de Sales ng Diocese ng Lipa ay itinayo sa bayan ng San Pablo noong 1917.
Ito ang nagbigay ng bagong pag-asa na malunasan ang kakulangan sa pari sa Diocese ng Lipa. Pinamunuan ito ng mga pari mula sa Kongregasyon ng Misyon at tumagal hanggang 1941. Ang mga taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay isang yugto ng pagtatayo at pagpapalawak lalo na sa paaralang Katoliko. Parochial schools run and managed by congregations, especially the Marinol, Fathers and Sisters, the Augustinian Recollects, and the very first parochial school was the St. Anthony of Padua Academy in Pila. And to name some of these first parochial schools run by these congregations were St. Anthony of Pila, San Santiago Academy in Paite, Calamba Catechetical Learning Center in Calamba, St. Augustine Academy in Pae, San Vicente Ferrer Academy in Mamatit, Immaculate Conception Academy in Los Baños, and San Antonio Academy in Calayacan. Sa dahan-dahang pag-unlad na ito ay nauwi rin sa mabilis na urbanisasyon at sa ganap na 1966 ay idiniklara ng Santo Papa Pablo ika-6 ang paghiwalay ng Laguna mula sa Diocese ng Lipa. Noong 1968, formal na binigyang patibay ang deklarasyon at itinalaga ang kauna-unahang obispo ng San Pablo, ang kagalang-galang na Pedro Natividad Bantique. Mula sa mga batong sumisigaw bilang saksi ng pananampalataya, uusbong ang lokal na simbahan, ang Diocese ng San Pablo, sa pamumuno ng Obispo Pedro Bantique, ang batong haligi ng Diocese. Merong 6 na bikarya, 33 parokya at 40 pari upang mangalaga sa mga mananampalataya. Katatag ng Diyos ng San Pablo mahalaga sapagkat itong Diyos nito ay nag-aalaga sa mahigit 1 milyon na Katoliko dito sa lalawigan. At importante na ang pagkatatag na ito ay maging maayos at sigurado sa paglalakbay upang ang mga tao ay nabigyan ng wastong paghubog sa pananampalataya. Una ko nakilala si Bishop Bantique nung ako'y 7 taong bata sapagkat nagpunta siya sa bayan namin sa Santa Rosa para magkumpel. Natatanda ako ay dala-dala ng nanay ko at ang nanay ko sinabi, hahalik tayo ng kamay sa obispo. Kilala ng nanay ko si Bishop Bantique bilang seminarista Pedro Bantique sapagkat ang unang presidium ng Legion of Mary sa Pilipinas ay sa San Carlos Seminary Tinatag at si Bishop Bantique ay miyembro noong unang presidium. At dahil ang apostolate ng mga Legion of Mary ay ang pagtuturo ng katisismo sa mga baryo, na-recruit ang nanay ko na noon ay mga 18 years old. Kaya pala si Bishop Bantique, dahil ganoon ang kanyang seminary background, ang kanyang idea ng apostolate ay magturo ng katisismo sa baryo. Bakit very close to Mary, we can easily tell him what we need, or ano man ang kailangan namin. We can easily apply the way. Very generous. In fact, basta ba niyo
bless this and grace. Kakaiba si Bishop Bandique. Bishop Bandique has that kind of episcopal bearing. Yung kanyang outlook, yung kanyang profile, yung kanyang external appearance, talagang mararamdaman mo yung kanyang pagiging authoritarian. Kakaiba si Bishop, even the way he managed the diocese, and then the way he treated our clergy. Maganda yung kanyang pakikitungo din sa clergy, kaya nang talagang merong konting distance. Talagang naroon yung pagiging obispo at naroon din yung pagiging pari. Hindi siya down to earth eh. Si Bishop ay administrative. He was so serious about his role as a bishop in the diocese. And of course, I think one of his, the milestone of his being a bishop, of course, was the convocation of the First Diocesan Synod. Upang tugunan ang malaking pangangailangan ng kaparian, isang seminaryo ang binuksan noong 1968 bilang San Pablo Diocesan Seminary. Taong 1981 nang napalitan ito bilang St. Peter's College Seminary kasama ang Monsignor Elias Poblete na naitalagang rektor. Gayun din, naitayo sa lungsod ng Tagaytay ang San Pablo Theological Formation House para sa mga nagsisitapos sa St. Peter's at ipinagpatuloy ang paghuhubog sa pagpapari sa larangan ng teolohiya. Nakita namin na sa loob ng programa na ito, yung mga participants ay nahuhubog sa dalawang mahalagang aspeto ng buhay seminarista nila. Yung buhay pananalangin at saka buhay pakikipag-ugnay nila sa iba. Yung spiritual pastoral dimension ng seminary formation, dito talaga binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya nga inaalis yung academic, dinidisrupt yung academic formation nila para makonsentrate yung kanilang formation dito sa spiritual and pastoral year. Ang paglaki ng populasyon sa lalawigan, gayon na din ng mga mananampalataya sa diocese, ay sinabayan ng paglaki ng mga laikong namumuno sa iba't ibang ministeryo sa simbahan. Ang mga pagiging aktibo sa iba't ibang kilusan ang mas nagpayabong ng buhay pananampalataya sa bawat parokya. Ito rin ang naging tugon sa panawagan ng Ikalawang Konseho Batikano sa patuloy na paglusog ng partisipasyon ng mga laiko sa buhay ng lokal na simbahan. Dumami na muli. Ang dami ng mga religious congregation ng mga babae at lalaki pumasok sa apostolate ng schools, pumasok sa iba't ibang mga larangan katulad ng retreat houses, kampunan, at mga social apostolates. Higit sa lahat, umunlad ang mga movements sapagkat doon nabigyan ng direksyon, bubuhayin namin ang kursilyo, bubuhayin namin ang charismatic, bubuhayin namin ang youth, bubuhayin namin ang press, bubuhayin namin ang mga lumang apostolate katulad ng apostolado ng panalangin, doctoral adoration, Holy Name Society, CWN, Knights of Columbus, Daughters of Mary Immaculate. Sabi nga nila, bumahig ang Maynila at sinipon ang Laguna. Isa sa mga naging bunga ng patuloy na paglakas at paglago ng simbahan sa Laguna ay ang pagtawag sa isang pangdiosesanong pagpupulong, ang First Diocesan Synod na ginanap noong 1974. Ito ay pinangunahan ng Obispo Pedro Bantigue sa tulong ng mga kaparian at mga laiko.
Sa pagtugon sa panawagan ng ikalawang Konseho Batikano at gayon din sa ikalawang Konseho Plenarya ng Pilipinas, mas pinaigting at isinaayos ang mga sektor at usapin sa diocese. Siguro kung ang itatanong niya sa akin ay ano ba yung damdamin ko noon, ay talagang I was really excited kasi it was first Diocesan Synod. Hindi namin alam kung ano yung mangyayari sa Synod, kung ano yung Synod, pero excited na excited ako noon. At palagay ko ganun din yung maraming tao. And matindi yung preparation, matindi yung inaasahan, at matindi din naman yung nangyari during the Synod proper. Palagay ko yun ang isa sa mga gusto kong i-share sa mga tao, just to refresh our memory for what happened during that time. Ang Synod ay napakahalaga, no? Sapagkat para sa isang behikulo na kung saan natin nakita, no? Ng diocese ay tiningnan ng mga leaders ng simbahan ng panahon yan. Nasa na tayo? Sa tayo galing? Tapos saan tayo pupunta? Naging napaka-epektibo at mahalaga yung ginawa ng mga leaders ng simbahan, laikoman, pare, especially the bishop, no? Para tingnan siya kung tama pa ba yung pinag. Buksan ang bintana ng Diocese ng San Pablo at probinsya ng Laguna sa isang bagong pananaw. Yun ang naisip ko noon, may bagong pananaw. Ang First Diocesan